Hi! Ako nga pala si Heinz Oriel D. Pascual. I'm a tourism student in the UAE Manila. Third year actually. So I'm here para pag-usapan kung ano yung possible na learnings and struggles mo as a tourism student. So, let's start. Ngayon, mag-start tayo sa struggles. Ako sa struggles ko naman, pagkakabisado yun. Struggle ko talaga yun, pagkakabisado. Pero alam ko naman na bago pa ako mag-enroll sa tourism, alam ko na kailangan magkabisado. Kaya ayun, naganda ako. Mga kailangan kabisaduhin, mga airline codes, yung 17 regions ng bansa natin. And kailangan kabisado mo din yung mga capital nun, may mga pagkain din, may mga cultural thing. Yeah, yun. Pangalawa naman is confidence. Wala talaga akong confidence. Hirap ako magsalita sa madaming crowd. Hirap akong nakikita ng lahat. Lalo na pag nasa stage, tas magsasalita or nasa iyo yung center of attention, nasa iyo. Mahirap para sa akin yun. Na may mental block ako, di ko alam sasabihin, nalilito ako kung anong gagawin. Kaya yun, struggle yun para sa akin. And of course, magiging struggle din sa pagiging tourism student in time management. Pero struggle sa time management, may hirapan ka lang doon pag di ka masyado di mo masyado i-schedule yung oras mo kung ano kailangan mo gawin. Kailangan ganitong oras matatapos ka na and stuff. And ayun, yun lang naman yung struggles para sa akin. And definitely, meron ka din matututunan dito sa struggles na yun. Kaya pag-usapan natin to. Every struggle, meron siyang learning syempre. So, unahin natin yung una kong struggle kung paano ko siya natutunan i-overcome pagkakabisado. In-overcome ko siya sa paraan na binibigyan ko talaga siya ng oras sa pagkakabisado. Binibigyan ko siya ng at least ample time para makabisado ko yung mga kailangan kabisaduhin. At naghahanap din ako ng easy method para sa akin para makabisado ko yung mga kailangan kabisaduhin. And it helped a lot, lalo na hirap ako magkabisado. Naghahanap ako ng method sa YouTube or sa Google ng way para mas madaling magkabisado. At ayun, ginamit ko siya, nakabisado ko yung 17 regions dito sa Philippines. Sa airline codes, di ko pa masyadong kabisado kasi iilan lang yung kabisado ko. Kaya ayun, so yun. Next naman is confidence. Yun, like guys, pagkakabisado, naghahanap din ako sa YouTube or sa Google, sa internet, ng way para ma-boost yung confidence mo. So, yung sa akin naman, yung confidence ko tumaas lang siya dahil din sa tourism. Yung mga kailangan na activity na pinapagawa sa inyo, talagang it requires confidence. Kasi kailangan nasa harap ka, nagsasalita ka, nasa iyo talaga yung center of attention. Naghanap din talaga ako ng method sa YouTube or sa Google ng way para ma-overcome to. Lalo na pag nasa harapan ako, hindi ako tumitingin sa mga tao, lagi lang ako nakatingin sa malayo or kung kanino man nakakilala ko. And syempre, pag ganun, kailangan prepared ka din para yung confidence mo tumaas lalo. Kasi kung hindi ka prepared, lalo na nasa tourism tayo, kailangan yung confidence. Kung hindi ka prepared at hindi mo alam mga gagawin mo, yun, dun ka talaga mangyayari. Pero may iba na kailangan impromptu, lalo na pag sa recitation sa tourism na kailangan i-tour mo yung mga imaginary na turista. Yun, kailangan impromptu. Yun, may hirapan ka dun. Pero kaya naman siya, nahirapan ako dun. Pero nagawa ko naman adlibin at ayun. So, yung time management, madali lang naman i-overcome yung time management. Kailangan mo lang talaga ng disiplina. Kailangan mo lang talaga ng disiplina yun. So,
yun, mga learnings ko. Ano pa ba? Sa tourism, kailangan presentable ka lagi. Yun. Isa na yun. Kailangan maayos lagi yung suot mo, pananamit mo, yung buhok mo. Kailangan hindi mahaba, kailangan hindi sobrang ikli, kailangan maganda ka sa paningin ng mga tao. Pero mahirapan ka din kasi i-maintain yun kung hindi ka nag-focus sa sarili mo. Pero ako nag-focus ako sa sarili ko madalas. At madalas din ako nagpapagupit kasi mabilis humababo ako yun. So, yun lang naman. So, ayun lang naman yung struggles and learning ko as a tourism student. Sana nag-enjoy kayo sa video na to kahit hindi ganun ka-broad yung mga pinagsasabi ko or mga info na sinabi ko. So, thank you. And once again, choose tourism, choose UE Manila.